Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin anong energies for you ngayong first half ng August. So that's August 1 to 15 to 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang ang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see, Scorpio, what's up? You have the Hierophant. You have the Five of Pentacles, the Eight of Wands, and the Ace of Swords. So, merong solusyon. Merong solusyon. You have the Hermit. So, if there is something na may pinagdadaanan kayo financially or sa trabaho ninyo, sa resources ninyo, sa business ninyo, ngayong first half ng August, magagawa nyo yan ng paraan. Kasi yung iba, magsi-self-isolate kayo. Kumbaga, pag ninilay-nilayan nyo yung mga bagay na kailangan nyo ng ayusin sa buhay ninyo. Kasi minsan, no, may mga nakakaligtaan tayo, napapabayaan. For some reasons, diba? May mga ganun. Minsan, halimbawa, sa business mo, dahil halimbawa, may nanganak ka na, o may anak ka na, may family ka, or may iba ka pang pinagkakaabalahan, na papabayaan mo yung negosyo mo. So, maaring that's the reason why nagsa-struggle financially yung business. Or, meron kang ibang mga responsibilities sa iyong family na hindi ka nakakapasok sa trabaho or hindi ka ganun ka-focus sa trabaho mo. Kaya, hindi ka rin nagiging productive, no? So, ngayong first half ng August, may magagawa ka na dyan. Okay, with the Hierophant. May hawak siyang susi. And itong susi na to ay sagot sa challenges mo ngayon financially or even sa yung mga resources. You have the Ace of Wands, Eight of Wands, and the Ace of Swords. This is a great idea na finally you're going to take action. Meron kang mga creative ideas na gusto mong simulan gawin ngayong first half ng August na talagang magiging maglalakas loob ka na, no? Maglalakas loob ka na to finally do it, to finally take that action, take action. Oo. And Ace of Swords is also good news. Maaring meron kang ma-receive na good news ngayong first half ng August. This can be related sa pagta-travels or travel or pag-abroad. Kung meron kang plano to work abroad, pwede rin tong magandang balita pagdating sa examination. Kung ikaw yung nag-exam, nag-take ka ng mga licensure exam or any qualification exams. So there's good news coming in sa'yo. Kasi may mga messages na coming through. And you will also, maaring meron kang mga makakausap na mga tao na marami silang alam na para matulungan ka sa situation mo ngayon. Para silang mentor, ganon. So, money, career, finances, let's see. For Scorpio, the Queen of Wands. Yung iba sa inyo, marami kayong creative ideas when it comes to business. So, if you are someone na mahilig magnegosyo, ito na yung time na gagawa kayo ng action. Kasi yung iba, pinag-isipan nyo munang maigi or naghahanap kayo ng timing. Oo. Which is actually, August is the best time to start something. Kasi ito yung time na maraming takot magsimula dahil na nga rin din sa energy ng August as ghost month. Pero ako mismo ang nagsasabi dahil na-experience ko yan. Sa totoo lang, ang ghost month is hindi naman talaga mahirap na month, no, para sa buong taon. Ewan ko, at least para sa experience ko, no, meron pang mga ibang months na mas medyo, kumbaga, pagdating sa benta, pagdating sa income, medyo mas mababa ang pasok, no. Usually, that is the first quarter of the year kasi galing nga sa gastos. But August, ito yung time na parang nagsisimula na, no? Nagsisimula na yung mga opportunities to come in kasi in preparation for, the holiday season, 'di ba? So yung iba sa inyo may bagong work, bagong career na i-explore or may creative ideas ka na finally
magte-take action ka na. And then, sa love life naman, Nine of Swords. May nagpapastress sa inyo, Scorpio. Four of Swords. Meron kayong iniiwasan na ngayon or maaring iiwasan nyo pa lang kasi maaring you are connecting with someone na lagi kang ini-stress at naguguluhan ka na sa totoong intentions ng taong to sa'yo. Oo. So, syempre, kailangan mo yung pag-aralan na bakit itong taong to maaring non-committal, hindi siya makapag-commit sa'yo. Ikaw nagko-commit ka sa kanya, siya naman hindi. 'Di ba? So, that's unfair. Maaring iba sa inyo, hindi nyo na kaya maghintay, or finally, you are realizing na hindi mo pala dinideserve tong taong to dahil you've been, giving all for this person but walang naibibigay na commitment tong person na to. Okay? And if you're single, iiwas ka muna sa relationship, mananahimik ka muna. Oo. Kumbaga gusto mo muna na magpahinga, gusto mo munang mag-focus sa sarili mo, dahil maaring kung meron mang tao na nagiging malapit sa'yo ngayon or parang may potential romantic connection is nakikita mo at nararamdaman mo agad yung intention ng taong to. And hindi yun nag-a-align sa gusto mo. Kasi some of you really want a serious relationship, a serious connection. Let's see what else, Scorpio. Meditation. Sa maaring iba sa inyo, mas nag-enjoy kayo sa katahimikan. Oo. Or meron kayong mga, let's say, pinapakinggan na mga meditation, mga music. Let's say, sa mga streaming platforms, ganyan, YouTube, Spotify. And also, you give time for peace and quiet. Mas dun kasi nagkakaroon kayo ng clarity. Na clear nyo ang mind ninyo when you meditate. Oh my jeez. Okay. Letting go. Ito na yung time to let go of anything that is no longer serving you. Maaring ito'y related sa iyong relationship ngayon, connection, pwedeng friendship, pwedeng romantic connection, pwedeng sa family or platonic relationship. You are letting go of that. Kasi alam mo na hindi na siya worth it. Oh, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. You want peace. You want peace of mind, kapayapaan ng isip. Ayan, binibigay sa inyo yan ng universe ngayon. Na magnilay-nilay para sa inyong sarili, at para mas maging clear sa inyo what you really want, anong direction yung gusto nyong tahakin moving forward. Diba? Ano pa ba? Let's see, Scorpio. For Scorpio, first half ng August. Practicality. Mas nagiging practical kapag dating sa trabaho, sa career mo. Kung ano yung nagwo-work para sa'yo, doon ka nag-e-effort. Doon mo binibigay yung energy mo. You have Venus in Aquarius. Some of you are going to cut off connections. Pwedeng sa friends or anyone na sa tingin mo ay hindi na aligned sa energies mo. Yung iba na outgrow nyo na yung kaibigan ninyo na to or kakilala nyo na to, so iniiwas mo na yung sarili mo doon kasi you don't feel any strong connection anymore. You are avoiding the drama now, Scorpio. You have Mercury in the 5th house. So maaring yung iba sa inyo sa dating life ninyo medyo dramatic, no? Oo. Gusto nyo nga katahimikan, kaya dinedetach nyo na yung sarili nyo dyan sa drama. You are letting go of that situation. Kasi gusto mo na ngayon peace, katahimikan, 'di ba? Mas nagiging practical ka. Ito bang sitwasyon na to kapag tinutukan mo may magandang epekto sa iyo, 'di ba? Kung wala, edi let go. Okay, let's see what's the final message for Scorpio. Appreciate this moment. Every situation
is an opportunity to grow and find love. Appreciate this moment. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon sa relationships mo. Dahil meron niyang meaning, meron niyang dahilan kung bakit yan nangyayari sa'yo, and you are being prepared to a new experience when it comes to relationships. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.